Sa isang lambak, nagkaharap ang mga Israelita at mga Filisteo. Sa loob ng maraming araw, walang lumalaban dahil sa takot kay Goliath, isang higanteng mandirigma na hamon ng hamon sa kanila. Piliin ninyo ang pinakamagaling niyong mandirigma upang lumaban sa akin. Kung matalo niya ako, magpapasakop kami sa inyo. Pero kung ako ang manalo, kayo ang magiging alipin namin. Nanginginig sa takot ang mga Israelita. Kahit si Haring Saul ay walang lakas ng loob na humarap sa dambuhalang ito. Dumating si David, isang pastol na nagdala lamang ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. Nang marinig niya ang sigaw ni Goliath, nagpanteng ang kanyang tenga. Bakit hinahayaan niyo siyang hamakin ang hukbo ng Diyos? Ipinatawag siya ni Haring Saul. Ako ang lalaban kay Goliath, sabi ni David. Bata ka pa, paano mo siya tatalunin? Ako ay pastol. Kapag may leon o oso na umatake sa aking mga tupa, hinahabol ko ito at pinapatay. Kung iniligtas ako ng Diyos noon, ililigtas niya rin ako ngayon. Dahil sa kanyang pananampalataya, pinayagan siya ni Saul. Binigyan siya ng baluti at espada, ngunit masyadong mabigat. Hindi ko ito kailangan, sagot ni David. Humawak siya ng tirador, pumili ng 5 makinis na bato, at lumakad patungo kay Goliath. Ano ito? Isang batang pastol? May dala ka bang patpat para sa aso? Lumalapit ka sa akin ng may espada at sibat, pero ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Diyos ng Israel. Ngayong araw na ito, pababagsakin kita. Sa galit, sumugod si Goliath. Ngunit mabilis si David. Kinuha niya ang isang bato, isinilid sa kanyang tirador, at pinakawalan ito ng ubod ng bilis. Swoosh! Diretsyong tumama ang bato sa noo ni Goliath. Thud! Bagsak ang higanti. Nagulat ang lahat. Isang batang pastol ang nakapatay sa pinakamalakas na mandirigma ng Filisteo. Kinuha ni David ang espada ni Goliath at pinugutan ito. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang pinakamalakas na sundalo, sila'y tumakbo sa takot. Ang mga Israelita naman ay sumugod, isinisigaw ang kanilang tagumpay. Ang maliit na pastol ay nagtagumpay laban sa isang higanti, hindi dahil sa kanyang sariling lakas, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos.